Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Merong nagtanong at sa kanyang tanong ay paano mo kukuhain ang atensyon ng isang palaging nagsasalita at hindi nakikinig. So, kadalasan ang sagot ay pag nagsalita na yung teacher. Kadalasan, kung sa school, pag nagsalita na si teacher, tahimik na lahat. O di kaya, pag nagsalita na si nanay, titigil na lahat. Lalo na kung hawak ang tsinelas o kaya hanger. Inabutan ko yung hanger na kahoy. Hindi nababali yon. Kasi ngayon yung hanger na plastic nababali eh. At yung tsinelas, para hindi kami mapalo nun, tinatago ko. Lahat ng pwedeng ipamalo, tinatago ko. Nung bata ako. Pero nung kalaunan, naging matalino rin yung nanay at tatay ko. Tinatago rin nila kung ano yung pamalo nila. Pero iba ang tao sa Diyos. Ang Diyos, kapag siya ay nangusap, kapag siya ay nagsalita, nangyayari o nagiging lubos ang lahat ng bagay, kahit hindi tayo nakikinig. Siya ay may kapangyarihang lumikha sa pamamagitan ng kanyang pangungusap, sa kanyang pagsalita. At kung papansinin natin, Father, bakit sa buhay ko, parang wala naman yatang nangyayari. Parang hindi yata gumagaling ang sakit ko. Parang ganun pa rin ang buhay ko. Hirap na hirap pa rin ako sa trabaho ko. Yung mga anak ko, ang kukulit pa rin. Bakit ganun? Akala ko ba sinabi mo, merong kapangyarihang lumikha ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangungusap. Ito ay dahil tayo ay binigyan ng free will. Binigyan niya tayo ng pagkakataon para makibahagi sa gawa ng Diyos. Pero, kailangan tayo ay pumili. Tatlong bagay yung pagpapala na binigay sa atin ng Diyos. Una, yung buhay natin nung pinanganak tayo. Kaya nga kung hindi tayo pinanganak, wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi naman tayo pinanganak eh. Walang kwento yung buhay natin. Kaya nga, sa buhay natin, kailangan may kwento para may kwenta. Pag walang kwento, walang kwenta. Pangalawa, binigyan niya tayo ng kalayaang pumili at magdesisyon. At pangatlo, binigyan niya tayo ng taong tutulong sa atin. Gusto kong pag-usapan muna natin yung karapatang pumili. Binigyan niya tayo ng karapatan, kalayaang pumili at magdesisyon. Hindi niya tayo sasaklawan sa pagpili natin ng mga bagay-bagay. Pwede nating piliin na hindi siya sambahin. Pwede natin siyang piliin na hindi siya pasalamatan. Pwede natin siyang piliin, pwede tayong pumili na huwag siyang purihin. Pero pwede rin naman nating piliin. Nasa atin, tayo ang pumipili. Huwag nating sabihin, pambihira namang buhay to. Bakit ba ako pinanganak na mahirap? Baring ipinanganak tayo sa hirap, pero yung pagpapatuloy ng buhay ng pagiging mahirap, ito ay desisyon na natin. Ito ay pinili natin. At tandaan natin, pag hindi tayo pumili, ibang tao ang pipili para sa atin. Minsan ang sabi nila, tadhana ang pipili para sa atin. Ito yung lagi ko sinasabi sa youth homes. Tinatanong ko, bakit kayo nandito? Father, wala naman kaming kasalanan eh. Hindi ko naman pinili ito eh. Paano mo nasabing hindi mo pinili? Naglalaro lang kami, tapos biglang nagka-raid. nakulong kami. Sabi ko, lahat ng bagay sa buhay natin,
produkto ng ating pagpili. Hindi mo piniling sumunod sa magulang mo, kaya nandito ka sa kulungan. Hindi mo pinili na gumawa ng kabutihan, kaya ikaw ay napasama. Hindi mo pinili na sumunod sa nanay mo at pinili mong sumunod sa barkada mo, kaya ka nandito. So lahat ay pagpipili natin. Kaya nga, may mga ibang tao na bibigla pag sinabi kong walang forever. Wala pong destiny sa pag-ibig. Tayo ang pumipili. Yung asawa natin, pinili natin yan. Hindi na natin may susoli yan sa nanay nila at tatay nila. Pero, kaya nga, kung pag-iisipan natin, kung tayo ba halimbawa, pagkatapos ng mahabang panahon sa ating karanasan sa pag-aasawa, sabihin na natin 20 years, 20 taon, hindi tayo naging maligaya na at maghahanap na tayo ng iba. Ibig bang sabihin nun, hindi natin destiny yung ating napangasawa? Kasi, hindi na tayo masaya eh. So, halimbawa sa pagiging pare, pagkatapos ba ng ilang taon na hindi pagiging masaya sa pagiging pare, ang ibig bang sabihin nun, hindi na natin destiny ang pagiging pare o pagiging deacon? Hindi. Pagpili, ito ay pagpili. Kaya nga pinili mo, panindigan mo. Hanggang sa katapusan. Walang sulian. Walang ayawan. At dapat, tama yung sinabi ng mga matatanda sa atin na ang pag-aasawa ay hindi kaning mainit na basta-basta mo lang isusubo, na pag napasok ka, iluluwa mo. So, ganun din sa ministry. Hindi yan, na pag napagod ka, ayaw na. Hindi yung pag meron kang narinig na hindi maganda, ayaw na. Katulad ng sa simbahan namin, merong konting problema. Dahil yung bahay, merong tenant. Dahil kailangan ng may-ari ng bahay ng extra income, pinarenta niya yung likod ng simbahan. At dahil may bahay, syempre may lababo, may washing machine, yung drainage sa amin napupunta. Doon sa choir area. So kailangan, linggo-linggo maglimas kami ng tubig. At buti sana kung malinis lang. Dahil ito ay galing sa lababo at naging stagnant ng ilang araw, medyo may amoy. At binibiro ko yung mga kasama ko. Ano, ayawan na? Ayawan na ba? Pero hindi. Nawa, makita natin ang kabutihan ng Diyos palagi. Kaya nga sa Ebanghelyo natin, nung tinawag si Pedro at Andres, si Juan at si Santiago, ano ang nakita nila? Ano ang narinig nila? Kasi marahil, ang nakasulat lang, yun lang yung pangunawa natin. Sinabi nila, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. Pero, ano yung nakita talaga nila? Na iniwan nila ang kanilang bangka, iniwan nila ang kanilang lambat, iniwan nila ang kanilang ama. Pero ang tanong doon, ang hamon sa atin, ano ang kailangan nating makita at marinig para iwan natin yung mga bagay para sumunod kay Kristo? Ano ang kailangan nating makita? Isa lang, sinabi ko na, makita ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pagpapala. At nawa,
huwag nating limitahan ang Diyos dahil limitado ang nakikita natin. Alalahanin natin na hindi o konti yung himalang nangyari sa bayan ni Jesus dahil hindi tinanggap ng mga tao sa sariling bayan ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos. Ngayon, tanong uli, ang hamon sa atin, ano-ano yung mga pagpapala na hindi natin nakikita at dahil hindi natin nakikita, hindi natin natatanggap. Hindi natin hinihingi at tinatanggihan natin. Ano ang kailangan nating marinig at makita upang magkaroon ng mas malalim na pananampalataya? At tatlong bagay para sa ating pagsunod kay Kristo dahil yung 4 na disipulo ay tinawag. Sa ating pagsunod, dahil tayo ay sumunod na, tayo ay tumugon sa tawag ni Kristo, kaya tayo nandito, tatlong bagay ang kailangan natin. Purity of intention, capacity to become, capacity to remain. Dalisay na layon, kakayahan upang manatili at kakayahan upang maging. Ano yung dalisay na layon? Kailangang hubugin natin ang ating isip sa tamang pananaw. Muli, no? Huwag nating iasa sa Diyos. Tama, lilinisin ng Diyos ang ating puso, lilinisin natin ng Diyos ang ating pag-iisip, pero responsibilidad natin na hubugin ang ating pag-iisip. Tingnan natin, bakit hindi tinuro ni Jesus na maging malakas? Ang itinuro niya, saan mo gagamitin ang iyong lakas? Hindi niya tinurong maging mayaman, pero itinuro niya, saan mo gagamitin ang iyong yaman? Hindi niya tinuro na kung paano maging matagumpay, pero itinuro niya kung paano maging masaya sa kawalan. Yun yung dalisay na layon. Hindi lang maganda ang intensyon. Minsan marami tayong magagandang intensyon. Pero sa kabila ng magandang intensyon, minsan meron tayong nasasaktan. Kailangan dalisay na layon. Kakayahang upang maging. Maging ano? Maging mapabuti. Mapabuti tayo araw-araw. Kaya nga dapat hinahambing natin ang sarili natin sa ating sarili, hindi sa iba. Ano na ba ako nung nakaraang linggo? Ano na ba ang relasyon ko sa Diyos nung nakaraang linggo? Ano na ba ang pananampalataya ko? Kakayahan upang maging mas mabuting mananampalataya, manggagawa. Marami tayong gusto sa buhay. Gusto nating maging choir. Ayaw naman natin mag-practice. Gusto nating maging reader. Ayaw naman natin mag-practice. Di ba? Napapagod tayo. Napupuya tayo. Hindi sapat yung pangarap natin. Hindi sapat yung mangarap. Kailangang lahukan ito ng pagsusumikap. Kaya nga yung kwento nung isang bata na biglang nagising isang gabi, nananaginip siya, o nanaginip siya, sumisigaw siya. Sabi, Nay! 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 Sabi nung nanay, o bakit? Sabi niya sa anak, nanaginip ako. Anong panaginip mo? May trabaho daw ako. Ang ganda ng trabaho ko. Sa Makati, ang taas ng building. May sarili akong office. May sarili akong kotse. May sarili akong driver. May sarili akong mga tao na nag-a-assist sa akin.
Ang taas daw ng sweldo ko. Araw-araw daw, namamasyal ako, nag-grocery, tapos buwan-buwan, namamasyal sa iba't ibang bansa. Tapos sabi ng nanay, ay ito anak, dagdagan mo yung unan mo, tsaka buksan mo pa yung isang electric fan. Bakit, nay? Matulog ka pa, kasi baka sumweldo ka mamaya. Bigyan mo ko. Kakayahan upang maging. At sa huli, kakayahan upang manatili. Manatili saan? Hindi ibig sabihin sa isang lugar. Manatiling stagnant, manatiling hindi gumagalaw, pero manatiling umaandar, manatiling lumalago, manatiling nagsusumikap sa gawa at panalangin. Manatili sa ating pananampalataya. Manatiling tapat hanggang wakas. Yung sinasabi ko kanina, na pinili natin ang ating partner. Diba, minsan, ang ganda-ganda pa ng kasal, ang ganda-ganda ng tugtog, ang ganda-ganda ng altar, ang ganda-ganda ng simbahan, ang daming bulaklak, ang gagaling ng instrumentalist, ang gagaling ng choir, tas umiiyak pa yung groom habang sinasabi ang kanyang personal vows. Pagkatas ng ilang buwan, naghiwalay. Hindi ko na sasabihin kung sino yung artista na yon. Pero, itong tatlong bagay, apat na bagay na kailangan nating matandaan. Tayo ay binigyan ng pagpapala na pumili, magdesisyon para sa sarili natin. At kailangan natin sa ating pagsusumikap, dalisay na layon, manatili upang maging, ibig sabihin mag-improve, at kakayahan upang manatili, capacity to become, kakayahang upang maging, capacity to remain, o capacity to become, capacity to remain.